Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang John G. Mahilig po ako sa kwentong katatakutan dahil bata pa lamang ako ay hitik na ang lugar namin sa mga karanasang may ugnay sa kababalaghan. Ang nangyari na ito ay mismong karanasan ng aking ina tungkol sa isang ribulto ng Berheng Maria na minsan na umanong iniwan sa dati nilang bahay. Bago ko simulan ang pinakakwento, malinaw ko lamang na hindi ko hangad siraan ang paniniwala ng kung sino. Dahil sa tingin ko naman ay hindi ito apektado ang relihiyon na paniniwala. Nakafocus lamang ito sa isang specific na ribulto, sa isang specific na pangyayari. Subali yun nga, dalaga si Mama noon nang nilipat ito pangsaglitan sa may bahay. Itong ribulto na ito. Ang sabi ay dadaanan lamang umano ito ng kaibigan ni Lolo dahil sa may kalakihan ito at mahirap itong dalhin papunta sa bayan. Doon umano ito tatapusin. Sa madaling salita, hindi pa tapos ang ribulto pero may mukha na ito at katawan na sa tingin ni Mama, finish na lamang ito. Pakikinisin tapos ay papakintabin, mga ganon. Bagamat bungalo ang lumang bahay nila Mama, ay may kalakihan ito at simentado. Dahil kahit papano ay nakakaangat na sila sa buhay dati pa. Ikalawang araw na nandun ang ribultong ito. Palagi na lamang nagigising si Mama, si Lolo at Lola na parang may malakas na ulan o bumabagyo sa labas. As in kumukulog talaga nun. May kidlat pa na umiilaw sa labas ng kabahayan. Tapos yung tubig ulan ay akala mo mabibigat na bloke ng yelo na bumabagsak sa may bubungan. Tapos Sir Seth, nakakaamoy sila ng dagta o yung matapang na amoy ng insenso uusok na nanggagaling sa kahoy. Pag nagigising naman sila at sumisilip sa labas, wala. Tuyo ang mga kalsada o kung anong parte ng bahay. At maliban sa hamog ay maaliwalas na umaga ang sumasalubong sa kanila. Nung umaga ding yon, umalis sa mga magulang ni Mama para may aasikasuhin. Wala siyang ibang kasama sa bahay kaya naman ang ginawa na lamang noon, magbasa ng libro sa kwarto niya. Palagi namang ganun, Sir Seth. Habang nakadapa umano sa higaan, naririnig na ni Mama na may naglalakad sa may loob ng bahay. Siyempre akala niya nakauwi na sila Lolo at Lola dahil wala namang kahul ng aso sa labas. Nakasarado naman at lakang pintuan noon. Ang ipinagtataka niya lamang, Sir Seth, ay kung bakit parang napakabigat ng hakbang. Yung talagang parang galing sa mabigat na bakya yung ingay. Alam niya na hakbang yon, pero papukpok. Ganon. Gawa ng hindi naglalak ng pintuan si Mama ay nararamdaman niyang huminto ang lakad sa may pintuan. At dahil gawain naman ito ng Mama niya pagka-uwi, hinayaan niya na lamang na dumungaw ito. Bumukas ng konti ang pinto. Tapos ay narinig niya ang boses ni Lola na nagsalita. Luisa. Kaboses daw po talaga ni Lola yon pero nagtaka siya kung bakit nagtayuan ang mga balahibo niya. Nilingon niya yung pintuan pero agad itong nagsara. At muli niyang narinig yung hakbang na mabibigat na palayo nun.
Nag-focus na lamang si Mama sa pagbabalik ng atensyon niya sa pagbabasa. Baka lamang nakabili ng bagong sapatos si Lola. Kanya. Maya-maya pa ay bumangon si Mama para pumunta ng kusina. Umiinom ito ng tubig nang sa may pintong bukas mula sa kusina papunta sa sala. Narinig na naman niya ang paglalakad ng parang mabigat na nakabakya. Agad niya itong nilingon pero isang mabilis na paggalaw lamang na tumawid doon. Ang nakita niya na para bang nag-fast forward ang paglalakad. Tinawag niya pa ito. Ina? Si Ama. Nakarinig siya ng sagot na wala. Pero ganun pa rin umano ang nararamdaman niya. Bagamat boses ng kanyang ina, ay nangilabot pa rin siya sa punto na yon. Bumalik siya ng kwarto at muli ay dumapa habang nagbabasa. Pero sa punto na ito, nakatalikod na siya sa may pintuan. Maya-maya pa, narinig niya na naman ang tunog ng mga mabibigat na paa na yon. At dire-diretso na itong nagbukas ng kwarto niya at pumasok. Pero sa pagkakataon na ito, Sirsa, hindi niya maigalaw ang katawan niya mula sa pwestong nakadapa noon at nakaharap sa libro. Naaamoy niya naman ang insenso at usok na parang sinusunog na puno nun. Naramdaman ni Mama ang pag-aplos nito sa mga buhok niya. At tila ba kinakantahan siya ng lengguwahe niya. Hindi niya maintindihan. At doon, unti-unti na siyang nawalan ng malay. Nararamdaman pa niya umano na merong humahatak sa kanya, na tila ba inaayos ang pagkakahiga. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay tila ba nanumbalik ang pakiramdam ni Mama na makontrol ang sarili nitong katawan. Pero pagkadilat niya, Sirsa, halos muli siyang himatayin nang makitang merong nakatayo sa paanan niya. Nakangiti sa kanya. Ang mga buhok nito ay nakalugay na parang mga baging ng isang balepe. Kumakanta pa rin ito ng lengguwaheng hindi niya maintindihan. At inaapak-apakan ito ang hita ni Mama na. Nagsisigaw si Mama noon pero dahil sa sakit na nararamdaman ay muli siyang nawalan ng malay. Muling nagising si Mama na masama ang pakiramdam at mabigat ang katawan. Pagkagising niya umano ay nasa ospital na siya sa bayan. Kinamusta muna siya nila Lolo at Lola kung okay na ba yung pakiramdam niya. Napakaraming pasa ni Mama noon. Ikinuwento niya pa rin kila Lolo ang mga naaalala niya kahit na alam niyang may tsansang hindi maniniwala ang mga ito. Bagamat nagtitinginan ay may tanong o nag-aalinlangan sa sinabi ni Mama, ay hindi naman sila nag-atubiling humingi ng tulong sa mga albularyo. Bali Sir Seth, akala pala nila na una ay nilooban sila noon. Bagamat wala kang makikitang force entry na sirang mga bukasan o pasukan sa loob ng bahay, ay wala din naman silang nakitang tao sa loob. Basta nadatnan na lamang nila si Mama noon. Sa uling pagkakaalala ni Mama, nasa higaan siya. Pero nang datnan nila Lolo ay nasa sahig ito ng sala. At ilang metro mula sa kanya ay ang ribultong hindi pa tapos. Wala namang nabali o ano kay Mama maliban sa mga pasa na parang ang galing sa pag-apak o pagpalo ng mabigat na bagay. Ayos ang buong bahay. Walang nawala. Ang buong akala nga din nila ay ninanakaw ang ribulto at naaktuhan ni Mama pero
Ayon sa mga otoridad ay wala silang maisip kung paanong nakapasok o nakalabas ang gumawa noon kay Mama. Matapos matingnan ng albularyo si Mama, sinabihan nito kagad sina Lolo at Lola na kausapin ang may-ari ng rebultong pinauwi sa kanila. Dahil may naglalagi umano ditong elemento. Hindi umano purong kahoy ang laman ng rebultong yon. Kinaumagahan din pagka-uwi nila Lolo at Lola. Dinespatcha kaagad nila ang rebulto. May kagaanan ito ng pinapasok sa bahay pero nang nilabas ay halos hindi na mabuhat ng iilang mga kalalakihan. Hinatak ito palabas noon. Naayon kay Mama, sabi nila Lolo ay dinala daw sa bahay ng albularyo at doon na lamang nilagi. Naging maayos naman si Mama, Sir Seth, at wala na siyang naging balita sa rebulto maliban na lamang sa kinuha pa rin ito ng kaibigan ni Lolo na nagpaiwan noon. Magmula noon, sobrang matatakotin na ang aking mama sa mga rebulto, lalo na yung mga purong kahoy lamang ang kulay at hindi pinturado ng mga maaliwalas na kulay ng pintura. Lalong-lalo na, Sir Seth, nang ilang linggo matapos makuha ng kaibigan ni Lolo ang rebultong yon, bigla umano itong naaksidente at naputulan nito ng 2 paa.